Sa pagkakataon pong ito ay itutuloy ko na po yung aking pag-recite. Ngayon po ay i-recite ko naman, pinag-isang video ko na rin po itong unang Timoteo at ikalawang Timoteo, sa kadahilanan po na naghahabol po ako ng oras kasi nandito po ngayon yung kapatid na technician, nakakapagpa-assist po ako sa kanya. Mahirap po pala mag-video pag ako lang, puro sablay yung trabaho po. Kaya sana po ay pakitsaga na lang po. Ito na po. Slow connection. Unang Timoteo, Kapitulo 1. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa, kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya, biyaya, kahabagan at kapayapaan nawang mula sa Diyos na Ama at kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kung paanong ipinamanhi ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso nang pumaparaon ako sa Macedonia, upang maipagbibilin mo sa ilang tao na huwag magsipagturo ng ibang aral, ni huwag makinig sa mga kata at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan, na pinanggagalingan ng pagtatalo, at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Diyos na nasa pananampalataya, ay gayon din ang ipinamamanhi ko ngayon. Ngunit ang kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budi at sa pananampalatayang hindi pa imbabaw, na pagkasinisay ng iba sa mga bagay na ito ay nagsibaling sa walang kabuluhang pananalita, na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, datapwat, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa mga nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao, dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki, dahil sa mga nagnanakaw ng mga tao, dahil sa mga bulaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan, at kung mayroon pang ibang bagay laban sa mabuting aral, ayon sa ebanghelyo ng kaluwalhatian ng mapagpalang Diyos na pinagkatiwala sa akin. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin, kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inarin niyang tapat, na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Bagaman ng una ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alikusta, gayon may kinaabagan ako, sapagkat iyao'y ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya, at totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangulo sa mga ito. Gayon may dahil dito kinahabagan ako upang sa akin na pangulong makasalanan ay maipahayag na Jesucristo ang buong pagpapainuod niya, na halimbawa sa mga magsisisampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan-kailanman. Diyanawa. Ang biling ito ay ipinagtatagubilin ko sa iyo, Timoteo, na aking anak, ayon sa mga hula na nangaon na tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan nito ay makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka, na ingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya.
na sa mga ito ay si Himeneo at sila Alejandro na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Kapitulo 2. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan, upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siya ang may ibig ng lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan, sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubo sa lahat na pagpapatotoong mapahayag sa sariling kapanahunan. Na dito ako'y inilagay na tagapangaral at apostol, sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling, guro sa mga hentil sa pananampalataya at katotohanan. Ibig ko nga ang mga tayo magsipanalangin sa bawat dako, na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsagayak na may nihing damit, may katimtiman at tinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto at perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na mga pakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang babae ay mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop, ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo, di magkaroon ng pamumuno sa lalaki kung di tumahimik. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva, at si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalansang. Ngunit ililigtas siya sa pamamagitan ng panganak kung sila'y magsisipamalagi sa pananampalataya at sa pag-ibig at sa pagpapakabanal na may hinahon. Kapitulo 3. Tapat ang pasabi, kung sino man ay magsisikap na maging obispo ay mabuting gawa ang ninanasa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay. Hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi. Namamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan na sinusupil ang kanyang mga anak ng may buong kahusayan. Datapat kung ang sino man ay hindi marunong mamahala ng kanyang sariling sambahayan, paano makapamamahala sa Iglesia ng Diyos? Hindi baguhan. Baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng dyablo. Bukod dito ay kailangan din naman sa'y magkaroon ng mabuting patotoo ng nasa labas. Baka mahulog sa kapintasan at sa siro ng dyablo. Gayon din naman ang mga diakono dapat ay mahuhusay. Hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming alak, hindi mga sakim sa mahalay na kapakinabangan, na iniingatan ng hiwaga ng pananampalataya ng malinis na budi, at ang mga ito rin naman ay subukin muna kung magkagay mamahalang may pagkadiakono kung walang kapintasan. Gayon din naman ang mga babae dapat ay mahuhusay, hindi palabintangin, mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Maging asawa ang mga diakono ng tigigisa lamang na babae, na pamahala ang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sambayan. Sapagkat ang nangamamahalang mabuti sa pagkadiakono ay nagtatamo sa kanilang sarili na isang mabuting kalagayan at malaking katapangan sa pananampalataya na kay Kristo Jesus. Ang mga bagay na ito ay sinusulat ka sa iyo na inaasahang makararating sa iyo mga madali. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maaalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang Iglesia ng Diyos na buhay at haligad sa saligan ng katotohanan. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng Diyos. Iyang nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Kapitulo 4.
Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba ay magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mga mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hiniruhan ng kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-asawa at pinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakaalam ng katotohanan, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon. Datapwat itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat, sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Ang mga bagay na ito ay iyong iutos at ituro. Huwag amakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa espiritu, sa pananampalataya, sa kalinisan. Hanggang ako'y pumarihan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob ng Diyos na nasa iyo, na ibinigay sa iyo sa pamamagitan ng hula na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. Magsipag ka sa mga bagay na ito, tumalaga kang lubos sa mga ito, upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Kapitulo 5. Huwag mong pagwikaan ng matanda, kundi pangaralan mo silang tulad sa ama. Ang mga kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid, ang mga babaeng matatanda na tulad sa mga ina, at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan. Papurihan mo ang mga babaeng bao na tunay na bao. Ngunit kung ang sino mang babaeng bao ay mayroong mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sambahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang, sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Kaya't ang tunay na babaeng bao at walang nag-aampon ay may pag-asa sa Diyos at namamalagi sa mga pagdaing at panalangin gabi't araw. Datapwat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagaman buhay ay patay. Ang mga bagay na ito ay iutos mo rin naman upang sila'y mawalan ng kapintasan. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Huwag itala na gaya ng babaeng bao samantalang walang 60 taon na naging asawa ng isang lalaki na may mabuting patotoo patungkol sa mabubuting gawa. Kung siya'y nag-alaga sa mga anak, o siya'y nagpatuloy sa mga taga-ibang bayan, o siya'y naghugas ng mga paa ng mga banal, kung siya'y umabuloy sa mga napipigati, kung ginanap niya na may kasipagan ang bawat mabubuting gawa. Ngunit tanggihan mo ang mga batang babaeng bao, sapagkat pagkakaroon nila ng masamang pita na hiwalay kay Kristo ay nagsisipagnasang mag-asawa. Ngunit nagkakaroon ng kahatulan
sapagkat itinakwil nila ang unang pananampalataya. Bukod dito, ay nagsisipag-aral naman na maging mga tamad na nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay, at hindi lamang mga tamad kundi mga matatabil din naman at mga mapakialam na nagsisipagsalita ng mga bagay na hindi nararapat. Ibig ko nga magsipag-asawa ang mga batang babaeng baho, magsipanganak, magsipamahala ng sambayan. Huwag magbigay sa kaaway ng anumang pagkadahilanan na ikalilibak, sapagkat ang mga iba ay nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Kung ang sino mang babaeng nananampalataya ay may inaampong mga babaeng bao, ay mabuli sa kanila at huwag pabigatan ng iglesia, upang maabuluyan nito ang mga tunay na bao. Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay aring may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo, sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik, at ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kanya. Laban sa matanda ay huwag kang tatanggap ng sumbong, maliban sa 2 o 3 saksi. Sila namang nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat, upang ang iba na may mga takot. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Hesukristo at ng mga anghel na hinirang, na iyong ganapin ang mga bagay na ito na walang pagtatangi, na huwag mong gagawin ang anumang pag-ayo. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kadiliman, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Ang mga kasalanan ng ilang tao ay hayag na nagsisipanguna sa paghukom, at ang mga ilang tao naman ay kanilang sinusundan. Gayunmay, ang mabubuting gawa ay hayag, datapwat, ang mga di gayon ay di maaaring ilihim. Kapitulo 6. Ang lahat ng mga alipin na nasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga Panginoon na karapat-dapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Diyos at ang aral ay huwag malapastangan. At ang mga may Panginoong nagsisampalataya ay huwag mayamot sa kanila, sapagkat sila'y pawang magkakapatid, kundi bagkus paglingkuran nila silang mabuti, sapagkat mga nagsisisampalataya at mga minamahal ang mga nagsisitanggap ng kapakinabangan. Iyong ituro at iaral ang mga bagay na ito. Kung sino man ay nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatuwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ang taong yaon ay palalo at walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at sa mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng mga kapanagilian, mga pagkakaalit, mga pag-alipusta, mga masasamang akala, pagtataltalan ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan, na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit ay masisiyahan na tayo roon. Datapwat ang nagsisipagninasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo, at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at sa kamatayan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya, at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Datapwat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, pagtitiis, sa kaamuan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya.
Nanangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito ay tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa gitna ng maraming saksi. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos na siyang bumubuhay sa lahat ng mga bagay, at ni Jesucristo na sa harapan ni Poncio Pilato ay sumaksi ng mabuting pagpapahayag, na iyong tuparin ang mga utos na ito na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo na sa kanyang kapanahunan ay ipahayag siya na mapalad, tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man, na sumakanya ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Siya nawa. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo, na sila'y huwag magsipag mataas na pag-iisip, na huwag umasa sa mga kayamanang hindi nananatili, kundi sa Diyos, na nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsayaman sa mabubuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting pinagsasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. O Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo, na ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan at ang mga pagsalungat ng maling tawag na kaalaman, na palibhasa'y pinaniwalaan ng iba, ay nangasinsay sa pananampalataya. Ang biyaya ay sumainyo nawa. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ayon sa pangako ng buhay na kay Kristo Jesus. Biyaya kay Timoteo na aking minamahal na anak, biyaya, kapayapaan, kaawaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa buding malinis, na walang patid, na binabangkit kita sa aking mga daing gabit araw, na kinasasabikan kong makita kita, na inaalaala ang iyong mga pagluha upang ako'y mapuspos ng kagalakan, na inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namalagay mo na kay Loida na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina, at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Dahil dito'y ipinaaalaala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Pasensya na po, may kamali ako, ulitin ko na lang po. Tama pala, tama. Alalahanin mo ulitin ko na lang po yung Kapitulo 2. Parang mali. Ano po? Ulitin ko na lang po lahat. Unang Timoteo, ikalawang Timoteo, Kapitulo 1. Dako. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 1. Ikaw nga, anak ko. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 1.
Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos ayon sa pangako ng buhay na kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na aking minamahal na anak, biyaya, kapayapaan, kaawaan na mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa buding malinis na walang patid na binabanggit kita sa aking mga panalangin gabi't araw. Na kinasasabikan kong makita kita na inaalaala ang iyong mga pagluha upang ako'y mapuspos ng kagalakan. Na inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na malagi muna kay Loida na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina. At ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Dahil dito'y ipinaalaala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo, ayon sa kapangyarihan ng Diyos na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya, na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Datapwat ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo, na sa bagay niya ito ay ako'y itinalaga na tagapangaral at apostol at guro, na dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Gayunmay hindi ako nahihiya, sapagkat nakikilala ko yung aking sinampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking pinagkatiwala sa kanya hanggang araw na iyon. Ingatan mo ang mga uli ng mga salitang galing na iyong narinig sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Yung mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Ito'y nalalaman mo na nangagsihiwalay sa akin ang lahat ng nangasa Asya. Nasa mga iyon ay si Pihelio at si Hermogenes. Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sambahayan ni Onesiporo, sapagkat madalas niya akong pinaginawa at hindi kinahiya ang aking tanikala, kundi nang ako'y nasa Roma ay hinanap niya ako ng buong sikap at ako'y nasumpungan niya. Pagkalooban nawa siya ng Panginoon, masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na iyon, at totoong alam mo kung gaano karaming mga bagay ang ipinaglingkod niya sa Epeso. Kapitulo 2. Ikaw nga anak ko, magpakalakas ka sa biyaya na kay Kristo Jesus. Ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay simuring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nakikialam sa mga bagay ng buhay na ito, upang siya'y kalugdan niya akong nagtala sa pagkakawal. Kung ang sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro ay hindi pinuputungan maliban ako makipaglabang matuwid. Ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangang unang makabahagi sa mga bunga. Isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David, ayon sa aking Ebanghelyo, na siyang pinagtitisan ko ng kahirapan sa mga tanikala. Datapwat, ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Kaya't tinitiis ko ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na kay Kristo Jesus, na may kaluwalhatiang walang hanggan.
Tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo'y mga matay na kalakip niya, ay mga bubuhay naman tayong kasama niya. Kung tayo'y mga tiis, ay mga gahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. Kung tayo hindi mga tapat, siya'y nananatiling tapat, sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. Ipaalaala mo sa mga kapatid ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa harapan ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaang hindi mapakikinabangan sa ikapapahamak ng mga nagsisipakinig. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit ng matuwid ng salita ng katotohanan. Datapwat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena, na sa mga ito ay si Himeneo at si Pileto, na mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na, at ginugulo ang pananampalataya ng iba. Gayunmay, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya, at lumalayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Datapot sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa. Ang iba'y sa ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. Kung sino man nga ang malinis sa alinman sa mga ito ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng mga gawang mabuti. Datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at angal, yamang nalalaman mo na namumunga ng pagtatalo. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin, nasawayang may kaamuan ang mga nagsisisalansang. Baka sakaling pagkalooban sila ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan, at sila'y makawala sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Kapitulo 3. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, mga masuwayin sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito, sapagkat sa mga ito ang nanggagapang sa mga bahay, at binibihag ang babaeng haling nalipos ng kasalanan, inihila ng iba't ibang mga pita, na laging nagsisipag-aral, ngunit kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. At kung paanong si Hanes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ang mga ito rin naman ay nagsisilaban sa katotohanan, mga taong masasamang pag-iisip at mga itinakwil tungkol sa pananampalataya. Ngunit sila hindi magpapatuloy, sapagkat mga hayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, nag-aaya rin naman ang pagkahayag ng sa mga iyon. Ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpinuhod, pag-ibig, pagtitiis, mga pag-uusig, mga pagbabata. Anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia,
sa Iconio, sa Listra. Ano mong pag-uusig ang tiniis ko, at ako'y iniligtas ng Panginoon. Oo, lahat ng nag-iibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga nagbabata ng pag-uusig. Datapwat ang masasamang tao at ang mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama ng mga dadaya, at sila din ang mga dadaya. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan, at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutunan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay mag-isakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kapitulo 4. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Jesucristo na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mong salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka ng may buong pagpapahinood at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nagtitiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang kumita, at mga ihiwalay sa katotohanan ang kanilang tainga, at mga ibabalig sa kata. Datapwat magpigil ka sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Sapagkat ako'y iniaalay na ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon ng tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Magsikap kang pumarini na madali sa akin, sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas. Palibhasa ay iniibig niya sa libutang ito, at napasa Tesalonika. Si Crescente ay napasa Galacia, si Tito ay sa Dalmacia, si Lucas lamang ang kasama ko. Kaunin mo si Marcos at ipagsama mo, sapagkat siya'y napakikinabangan ko sa ministeryo. Datapwat si Tikiko ay isinugo ko sa Epeso. Ang balabal na iniwan ko sa Troas kay Garpo ay iyong dalhin pagparini mo, at ang mga aklat, lalong-lalo na ang mga pergamino. Si Alejandro na panday tanso ay ginawan ako ng lubhang masama. Gagantihin siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa. Mag-ingat ka rin naman sa kanya, sapagkat totoong sinalangsang niya ang aming mga salita. Sa aking unang pagsasanggalang, sino man ay walang kumampi sa akin, kundi bagkus pinabayaan ako ng lahat. Huwag nawang ibilang sa kanilang mga ito. Datapwat ang Panginoon ay sumakin, at ako'y kanyang pinalakas, upang sa pamamagitan ko ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap, at upang mapakinggan ng lahat ng mga hintil. At ako'y iniligtas sa bibig ng leon. Ililigtas ako ng Panginoon sa lahat ng gawa ng masama. Ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit, na sumakanya ang kaluwalhatian, magpakailanman. Siya nawa. Batiin mo si Prisca at si Aquila, at ang sambahayan ni Onesiforo. Si Erasto ay natira sa Corinto, datapwat si Tropimo ay iniwan ko may sakit sa Mileto. Magsikap kang pumarini bago magtaginaw. Binabati ka ni Apollo at ni Pudente, at ni Lino at ni Claudia, at ng lahat ng mga kapatid. Ang biyaya, ang Panginoon ay sumainyo nawang Espiritu. Ang biyaya naway sumainyo. Salamat po sa Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng karangal, lahat natin pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Pasensya na po, ako po'y tao na katulad ninyo,
prone sa pagkakamali at hindi ko naman po kiniklaim na perfect ang aking memory. Maaaring sabihin may good memory o maaaring makarating dun sa pagiging sharp, pero hindi po perfect sapagkat ang Diyos lamang po ang mayroong perfect memory. At kahit po sharp, kung hindi naman inihahasa ay magiging mapurol din po. Kaya po ako'y patuloy na naghahasa at awa naman ng Diyos ay pinagkakalob naman sa akin. Kasi sa abot po ng pagkaalam ko at pagkaunawa, ito po naman po ginagawa ko ay ayon sa mabuting kalooban ng Diyos. Maraming salamat po muli. Hanggang sa susunod nating video, maya-maya lamang po ay isusunod ko na po yung Santiago. Salamat po muli.